Sa video na to, hindi humabigkas-bigkas netong si Franz Castro nung tinanong siya dyan sa interview niya dyan sa The Spokes kung ano ang naging kaso niya. Pero bago yan, sa like at sa subscribe, masaya na uta dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang sa baba. Yun na nga mga kababayan, dito sa video na to, medyo special ang ating episode na to dahil lang naging ika nga panauhin ng mga banateros itong si Congressman Lebiste. Pero bago yan, panoorin ho muna natin ng naging interview netong si Franz Castro dyan sa Billionario News Channel. Panoorin ho natin ito mga kababayan. Oh. Game. Ulit. So anong kaso sa inyo? Other forms of child abuse. Yabang-yabang mo, di ba? Kapal na mukha mo banatan si VP Sara. Ngayon pala meron kang kasong child abuse, walang ano ba bang ginagawa sa laya nito? Dapat nakakulong na itong bakulaw na to eh. Pambira, dapat nakakulong na to si Franz Castro. Nasa laya pa to. So anong kaso sa inyo? Other forms of child abuse. Child abuse? RA 769. Pinalakad daw namin sa dilim yung mga bata. Ang umuulan, ganun daw. Ang nagsampa ng kaso, ang gobyerno, specifically sino? Anong ahensya? DSWD doon sa lugar. Tsaka yung, DSWD nag-file ng kaso sa inyo? Yes. Doon sa lugar. Sinungaling. Ang problema dito, di mo mabanggit na yung mga magulang ng mga bata nagsumbong sa DSWD. Kaya DSWD ang nagkaso sa inyo. Oh, pero yung mga magulang ang nag-initiate, nakasuhan kayo. Nagsumbong yung mga bata doon sa kanilang mga magulang at dumulog sila sa DSWD para kasuhan kayo. Anong gobyerno? Yung mga magulang ng bata na di umanong kinidnap mo. Ay, di ba? Na di umanong ginawan mo ng masama. Walang nga kayo, oo. Oh, kung saan nyo kasi pinagdadala yung mga bata. Yung mga bata, alam ng mga magulang, nag-aaral. Sineseminar nyo kung paano umakyat sa bundok, mag-hiking. Nung tinanong siya, anong kaso niya, di niya mabanggit yung child abuse. Oh. Yun. Ako, direct question lang. Do you think this is a legal problem or a political problem on your part? Sa amin, political problem yon. So that time. Yung nangyari dito kay Chantal, ano ba 'yon? Political problem ba 'yon o legal problem? Hoy, aktivista sa Amerika 'yon. Pambira nagpunta sa Pilipinas, umakyat sa bundok, nung natiklo, nagtago sa buta. Yan ang problema sa inyo mga komunista kayo eh, di ba? Pagka natitiklo na kayo, kung saan-saan kayo nagsusuot, para kayo mga daga. Kaya itong si Franz Castro, naku, pagka ika nga natapos na yung kaso nito, yung talagang nadesisyonan na yung kaso nito kasi nakaapila pa sa ano yan eh, Court of Appeals kung di tayo nagkakamali. Pagka yun nadesisyonan, walang yaka, kalaboso ka. Walang piyansa yun. Talagang, huwag ka mag-alala, dadalawin naman kita, Franz. Dadalawin kita. Alam mo ha, dadalawin kita ng pusit. Yung gusto mo yun? So alam naman natin yung naging papel namin ng makabayan doon. Kamatayan kanyo. Makabayan, baka kamatayan. Lahat ng sumasali sa inyo, para kayo may course. Para kayo mga may sumpa. Pag kayo mga kabataan sumama sa inyo, nasisira ang buhay. Anak ng tukwa, alam na magulang nag-aaral, ngayon pala namumundok na. Maya-maya magkakainkwentro, makikita nila yung mga anak nilang tipong pinalaki mo sa sa bisig mo yung bata eh. Ayaw mong madapuan ng lamok, ayaw mong magkasakit, ayaw mong sipunin, di ba? Ayaw magkasakit. Inalagaan mo mula baby hanggang sa nag-aral ng elementarya hanggang magkolehiyo. Tapos isasama ng mga kaibigan nila, mag-hiking sila. Ngayon sasabihin nila, hindi daw sila konektado dun sa grupo ng mga siraulo. Ito talaga, Franz, oo. Doon sa, about doon sa budget, sa confidential funds, yung mga posisyon namin sa ginagawa ng Duterte administration. Yun. Ang issue dito, Madam, Duterte administration, talagang naparalisa ang galaw ng mga makakaliwang grupo. Kaya galit na galit kayo kay Digong. Yun lang naman yun. Sa aminin nyo man sa hindi, yun talagang dahilan. Di ba? Ang galit nyo kay Tatay Digong dahil hindi kayo nakakana noong panahon niya. Hindi kayo nakaporma. Talagang itong mga to, nasira, nakilala ho itong mga na to, ika nga nabulgar sa sambayan ng Pilipino kung gaano kawalang prinsipyo ang pinaglalaban itong mga to. Walang ideolohiya, puro pera. Yan ho ang makabayan. Kung tawagin nila sarili lang mga makabayan, pero hindi ho, makapera yung mga yan. Sa House of Representatives, 19 Congress, narinig nyo
sandamukal na kapalpakan, sandamukal na kakurakutan at kabalbalan ang ginagawa ni Martin Romualdez. Nasaan ang makabayan? Ayun. Naging naging kamatayan na lang. Walang yang to. Ito na, lipat tayo dito kay dito kay Ngagba. Interview ho niya ito kahapon. Ay, nung isang araw, interview ho niya ito nung isang araw. Na kung saan habang nagpapa-interview ho siya sa media, nakikita niyo ho ba itong dalawang, itong dalawang unggoy na to? Yung nasa likod niya, di ba? Yung tipong dito makikita, napaka-weak ng presidente. Habang nagsasalita ka, yung mga tauhan mo, nagdadaldalan sa gilid. Di ba, nagkukwentuhan. Ano naman pinag-uusapan? Ito, pakinggan ho natin mga kababayan. Okay. Nandito ngayon tayo sa San Francisco, Quezon City, San Francisco High School. Ayan yung si kamukha ni Ay de las Alas at itong si Bulol, itong si Vince Tison. Di ko alam anong pinag-uusapan nila, magdi-date ba tayo mamaya, ganon. Dahil kung maalala ninyo, ito yung nasunog at kailangan nating baguhin. Ngunit ang itatayo natin na bagong school building dito Substandard, ganon, substandard. Hindi na kayo naawa sa mga bata. They will, instead of 12 classrooms, 12 classrooms, magiging 36 classrooms. Nung na-realize niya na nagdadaldalan pala yung dalawa, tinatanong niya tong si Vince Tatanungin niya ho itong si Vince Dizon dito tatanungin niya. They will, instead of nagdadaldalan yung dalawa, sira ulo. Ano to ka? Uy, nagpapapress ko yung presidente yung sinto-sinto. Ano to ka? Magpakita naman kayo ng konting respeto, mamaya na kayo magchismisan dalawa nitong si Joy Belmonte. Yan. Kasing tama talaga nitong si Bangag. Ganyan kahihina tong leader na to. Nakatingin pa sa inyo tong si Libiste, natatawa na si Libiste sa inyo. 12 classrooms, magiging 36 classrooms. At napakiusapan natin Tatamo-tamo si Vince, nagmukha na naman tanga ang amo ko. ang SM na magtayo din ng 24 classrooms. Kaya ito na pakiusap na lang, anak ng toko, ang dami nang ninanakaw dyan sa flood control, sa budget ng pamahalaan, sa DPWH. Tapos pupunta ka sa mga pribadong sektor, makikiusap ka. Lakas talaga ng tama mo, Brad. At ito na yung construction para sa Mapag-iusapan daw ang SM para magtayo. Ano mag-iusapan? May pera, nangungulekta kayo ng buwis. Diba, nangungutang kayo tapos papakiusapan nyo itong mga pribadong individual na to para magtayo ng classroom. Ano bang sininghot mo na naman? Ha? mga bagong klase magagawin ng public works para sa DepEd. And ang schedule nito, matatapos ito by the beginning of the next school year sa June. Pwede nang gamitin ito. Kasama dito sa ating pinuntahan, yung ating pag-coordinate between PhilHealth. Pagka natapos yan wala tayong problema dyan, di ba? Anuhin ka namin, papalakpakan ka namin, di ba? Saludo kami dyan. Okay ang ginagawa mo na yan. Pero yung inspectionin mo, anak ng toka, publicity stunt na lang yan. Kasi wala kang nagagawa sa pamahalaan mo. Pantakin mo, hindi pa nalagyan, hindi pa nabuhusan yung mga poste, nagbibida-bida ka na dyan. Okay lang sana kung meron ng upuan at mga pisara yung mga silid-aralan. Ang problema, poste pa lang at baka lang nakalatag, bumibida ka na. Kakatapos pa lang ng groundbreaking, umi-epal ka na. Ano ba naman yan? Di ka ba nahihiya? Ako nahihiya sa'yo Kung nandyan na, di ba, okay, nandiyan, may plug pole na, magpa-plug ceremony na, unang pasok ng mga estudyante dito sa bagong building na kung saan pinagawa ng mga bangag sa Malacanang, yan. Galing naman sa pera ng sambayanan, doon ka magpabida. Pero ganyang wala pang poste pa lang yung mga para kasi raulo. Health at saka DepEd para sa yakap program. Kung nakita ninyo yung dinaanan natin, meron nga nagbibigay ng mga form. Pati na yung mga magulang, rene-register na rin sa PhilHealth. So, para, the city is also, they have also, it is a cooperative effort between the local government and the national government. It seems to be working well. So, yun, patuloy natin i-encourage yung yakap program for students. But we also, as I said, we're registering also the teachers, the parents, all of the personnel around here, the entire community. So, we'll look forward to the completion of this by the beginning of the next school year. All right? Yun, next school year. Tapos yung panga mo, ayusin mo lang. Diba? Para talagang ikangay, solidong-solidong datingan, di ba? Ito mga kababayan, pasidaan na rin natin ito. Yung reaksyon ng dalawang bata, caught on cam. Yay! Daming pumalakpak ko. Panoorin na. Mga kababayan talaga natin sa social media. Naka-magnifying glass itong si Marcos Jr. sa kanila Lahat na lang ang problema, pagka sinto-sinto ka, Brad, babantayan ka talaga. Yay!
Sabi ko naman, magbabati lang ako para naman para mabigyan natin ng sigla ang ating mga atleta. Matutuloy ba kahit na Nasa yung sigaw? Sinungaling talaga to. Pati ba naman ang sound effect? Dinadaya nyo. Hindi akma yung sound effect doon sa reaksyon ng mga nanonood dito sa may saltik na to. Pambira, oo. Paano ka ba naman walang saltik? Sabihin mo, magbe-20 pesos ang bigas. Di papasok ang ICC. Walang impeachment. Ha? Mahiya naman kayo. Lahat ng ginagawa mo, Brad, palsipikado. Tapos, maglalabas kayo ng video dyan sa RTBM, merong nagsisigawan at palakpakan, pero yung crowd, hindi ganon ang tunog. Iba yung tunog ng mga nanonood dun sa sound effect na lumalabas sa mga speaker. matutuloy ba? Ha? Paano ito pagka kayo ba nga, sabi ko naman, Ibang klase. magbabati Ibang klase, Brad, pati mga bata, alam na nila karakas mo. Di mo na maitatago ang katotohanan, ika nga, isa ka talagang bangag. lang ako para naman para mabigyan natin ng sigla ang ating mga atleta. Matutuloy ba kahit na Ba't wala kami naririnig na nagsisigawan, nagpapalakpakan. Wala kami nakikita. matutuloy Binubudol mo na naman kami. Walang yakang bangag. Budol-budol talaga tong Marcos Jr. na to. Di ba? Yan. Harapang panloloko sa sambayan ng Pilipino. Oh. ha? Ito tuloy, oh. Paano ito pagka Anong problema? Matutuloy. O, dito tayo. Di pa to tayo dito kay Congressman Lian Libiste. Ito, matindi ho itong mga kababayan. Siyempre, pagka ang sumalansan, Banateros, sigurado, garantisado, talagang solidong-solido ho yan mga kababayan. Panoorin ho natin kung gusto nyo mapanood ang kabuuan ng interview na nila yan, dahil di ho natin tatapusin yan para mapuntahan naman ang ating mga kababayan kung saan nangyayari yung mga ganyang klaseng interview. Punta lang ho kayo kung gusto nyo ho talaga mapanood yung kabuuan ng video na yan, dahil sinasabi ko na ho sa inyo, hindi ho natin tatapusin dito yan. Punta ho kayo sa Sunshine Broadcast YouTube channel. Diyan ho talaga nangyayari ang mga malupitang interview. Punta lang ho kayo dyan mga kababayan. Tuloy na ho natin to. King! At ang lumalabas pala, lahat ng mga proyekto sa aking distrito ay lutong bidding at substandard. At Biddingan. dapat ngayong 2026, wala nang lutong bidding o korupsyon sa DPWH ng unang distrito ng Batangas. Kaya kayang-kayang gawin naman po basta yung congressman ay hindi kukuha sa mga kontraktor. Isa ba sa motivation mo kung nung tumakbo ka ngayong nung nakaraang eleksyon is nung nakita mong katiwalian ng 19th Congress? I can say that my initial reason is I saw the underdevelopment of the mostly agricultural first district of Batangas. Malapit lang sa Maynila pero konti lang ang industriya at akala ko ang government infrastructure tulad ng DPWH ang makakatulong para sa pag-unlad ng aking distrito. Pero nalaman ko nung ako'y bagong halal na para makakuha pala ng budget para sa aking distrito, kailangan ang mga taga-DPWH ay pipili ng certain contractor. At lumalabas, wala palang bidding sa buong DPWH. Kaya bagong halal pa lang ako, nakapasok ako sa ganitong mga discussions which led me to learn more about how it works in DPWH. Pero hindi pa ako ganitong ka-exposed sa gravity of the corruption until I actually ended up in Congress and learned more about it. So, you're saying na yung iyong mga nakikita ngayon is just the tip of the iceberg? Opo, yung nakikita ng publiko is the tip of the iceberg. Pero I think kahit na hindi naman binubulgar yung mga detalye, nasa imagination na rin ng publiko na ang buong gobyerno ay may mga traces of corruption. Pero ang actually advice ko sa gobyerno, maging transparent lang tayo. Kasi pag may itinatago tayo, the public will only assume the worst. Kaya nga yung approval ratings ng gobyerno napakababa na ngayon. Ironically, kung ilabas na lang ng gobyerno lahat ng nakatagong impormasyon ngayon, baka mas tataas pa ang tiwala ng publiko. Kung napag-usapan na rin naman natin yung mga files at yung mga expose mo, no? Marami kasi tayo na nakikita ng mga comments ng ating mga kababayan. Ito lang galing sa kanila na nakita na natin yan. Dati marami nang bumatikos pero pagdating sa dulo, tumiklop naman. How about you, Kong? Ito ba ilalaban mo hanggang sa dulo? Hanggat mapanagot yung tunay na mastermind, yung tunay na pinuno ng pagnanakaw na ito? Yung first leverage para hindi magbigay ng trouble ang isang congressman, yung tinatawagang incentives Yeah. sa mga kongresista. Pero ako hindi tumatanggap ng aking sweldo, MOOE o bonus. Yes. Kaya kahit na hindi ako bigyan ng bonus, ay hindi ko naman kukunin. Pero tungkol naman sa budget para sa mga distrito, mabuti naman po at hindi naapektuhan pa ang aking distrito. At sa tingin ko dahil nanonood ang publiko ngayon sa alokasyon ng national budget, kung sakali may
for example, use of political leverage Yes. on withholding the budgets of congressional districts, then the government will really be criticized for that. And I hope that this heightened public awareness of how budget has in the past been used as a political weapon will ensure that it will not be used as a political weapon for any political activities this 2026. Kaya ang sagot ko po sa inyong tanong, I believe that in general, public awareness should support people in government to speak out more freely. Secondly, the fact that I do not have any need to benefit financially from my position means that there is less leverage on me. And also, it also helps na wala naman akong vulnerability in terms of past career in politics. Kasi baka ang dahilan na yung iba, tahimik na lang ngayon dahil gagamitin ang kanilang past as a leverage on them kung sila po ay magsasalita. Pero I guess ang problema ng mga binabangga ko ngayon ay masasabi ko po ito, wala silang may bato sa akin. Yes. Kaya Kumbaga, fresh na fresh yung bata ang in some respects din pinaka makakapag-damage sa Ayun. mga binabangga. Ayun, malinaw. Ito kung may nabanggit ka siya kanina. Malinaw o malinaw. Yun ho talaga yun mga kababayan. Wala ho silang maibato dito kay Congressman Libiste. Malinis ho yung bata. Hindi ho kagaya ng ibang mga congressman dyan. Hindi nila pwedeng gawin. Ginagawa ni Kong Lian. Anak ng toka. For the longest time, mga asawa nila, anak nila, naging congressman, tatay nila tumatanggap ng MOOE. Wala ho silang moral ascendancy na tumayo-tayo at magsalita-salita dyan sa House of Representatives, mag-expose ng kabantutan na nangyayari dyan. Gayong yung mga anak nila na naging congressman, asawa, tatay, nanay, di ba? Kamag-anak na naging congressman, tumanggap ng MOOE, tumanggap ng pakimkim dito kay Tambaluslos, talaga wala ho kayong mukhang mahiharap sa inyong mga kasamahan dyan. Mo, tatayo ko dyan, sabihin mo, hindi pwede yan, ganito ganyan, anak ng tawa. Baka sipain ka pa nila eh. Walang nga ka, lakas mo ako muna ng MOOE, tapos ganyan. Na sabi niya, walang benefits sa'yo. Okay? Simulan na natin dito yung alam kong ibabato sa'yo. Ito yung normal na ginagawa doon sa mga naglalabas ng baho, doon sa mga, syempre, tatamaan ito. At yung iba rito nga, nagsisimula nang nadidinig ko na. Una, sasabihin nila, yan si Kong na yan, ano yan, may plano yan sa national position on 2028. Kaya kinukuha niyan Galing din yung yung gasol. Coach Oli, magaling. Magaling yan si Coach Oli. Siya sa mga pinapanood nating political vlogger. Magaling. Palakpakan natin Coach Oli. Mahusay. Called Duterte votes. Sino ang sinasabi nila, Coach Yun. Oli, magre-retire na nanay niyan. Yan Oo, yan ang papalit. Meron din sinasabi na may handler yan. O yan, nagpapalaki lang yan ng pangalan. May sumusuporta dyan sa likod. Kaya ganyan yan. So anong masasabi nyo dun? Actually, yung nagsasabi na yung actions ko ay driven by political calculation are disproven by the fact na kung tanungin mo yung mga political experts, mali nga yung ginagawa ko. Kasi marami akong mga binabangga na nagiging kaaway ko na baka will come back to bite me pagdating ng eleksyon. Pero sa akin, ang importante, lumabas yung katotohanan, bahala na po sino yung matatamaan kahit na it's actually in the conventional wisdom not a good politics to make so enemies. Kasi yung mga pinaka-successful nga sa mga election minsan yung mga playing safe eh. Pero ang ibang mga hinahangaan ko sa politika, yung mga nagpapakita ng courage kahit na minsan it's not easy to have a lot of enemies. On the point of motives, I think that my life will be so much more peaceful kung tahimik na lang ako tulad ng mga ibang nasa kongreso. Pero the truth is, while it's difficult to make enemies, it's also feels good pag makita mo naman na sumusuporta ang publiko sa ginagawa mo. At